Okay, so what's up mga kapepe? Tingin ko nakahanap na ako ng katapat ko sa traps. Ayan. Ngayon, Sunday, nag-deadlift lang kami niya ni ayan si Jet yan guys. Napaka-solid ng traps. Isa pa wala ito kanina. Tuwan-tuwa talaga ako nung nakita ko na kumain ng pizza si Otis eh. Unti-unti na niyang natatanggap na kailangan mo talaga ng carbs para maging masaya. Pero nakita niyo naman yung difference, di ba? Medyo nang mingiti-ngiti na siya nung nakatikim ng pizza, okay? Sunod dyan, kanin na. Sana, di ba? Okay. Ayan, warm up muna kami, deadlift. Syempre, yan. Ito yung traps yan, guys. Sobrang solid. Okay? Yan, warm up pa rin yan. Focus sa form. Ang technique sa deadlift, guys, never pull with your back. Okay? Always legs, legs, legs lang talaga. Para ka nagle-leg press yun, no? Pepe approved. Ang pinaka-cue sa deadlift, guys, is legs lang yung gagamitin nyo. Okay? Hindi nyo hihilahin yung bar gamit yung likod. Para ka lang nagle-leg press. Yun yung parang pinaka-cue nyo dyan. Yan. Isa rin to sa mga pinaka-exercise na gusto nyo mag-build ng magandang traps. I-celebrate yung pagkain ng pizza ni Michael. Maya-maya magsasagot tayo ng mga questions. Okay? Galing doon sa ating Kapepe channel. Abangan nyo guys, yan. Panoorin nyo muna yung set namin ng deadlift. Hype. Okay. Gigil na gigil ako, di ko alam kung bakit eh. Pero ganyan talaga ako pag nakakita ko ng mga nagde-deadlift. Nanggigigil ako guys. Ayan. Siyempre, naka-set na rin ako. Pero pang ano ko na to, pangalawang beses ko na to ngayong araw. Kasi kanina nag-deadlift na ako eh. Siyempre, para ma-hype yung tropa natin, sasabayan natin yan. Okay, yan. Panoorin nyo na lang. Up! Up! Ah! Let's go! Bumigayo! Kaya pala eh. Solid, solid. Hala ko! Okay, so happy Sunday mga Pepe. Ngayon magsasagot tayo ng question galing sa ating Kapepe channel, okay? Kung gusto nyo magtanong ng fitness questions or kahit ano pa, pwedeng sa channel or mag-comment na lang dito ay sa video na to at sasagutin natin yan. So first question is from Chris Creations Official. Sabi niya, gaano ka-effective ang pag-hit ng micronutrients? Okay, ang micronutrients guys ay yung vitamins at minerals, okay? Vitamin C, vitamin D, vitamin A, magnesium, zinc, potassium, etc. etc. I think what he's trying to say is that gaano ka-important, okay, na ma-hit natin yung ating mga micronutrients. I think para sa akin, ito yung pinaka-important talaga na ma-hit next to protein intake. Bakit? Kasi may mga bagay na, for example, if you want to maximize your testosterone levels, kailangan mo ng adequate magnesium at zinc, di ba? Vitamin D. Yan yung mga minerals na nakaka-affect directly sa testosterone natin. Okay? If you want to maximize your testosterone levels, focus on micronutrients. If you want to maximize your gains as well, focus on your micronutrients. Okay? Sobrang importante niyan. And if you ask gaano ka-important, para sa akin, sobrang important. Okay? If you want to supplement, let's say, kasi I would say na majority sa atin, hindi natin talaga na-hit yung yung certain vitamins at minerals na kailangan natin. Kasi yung diet natin is mostly carbs, tapos protein, di ba? Hindi tayo masyado sa prutas, hindi tayo masyado sa mga nutrient-rich na food. So, sasuggest ko sa'yo if you want to at least increase your micronutrient intake, di ba? Vitamins at minerals, at least mag-supplement ka ng multivitamins for that. Pero kung gaano ka-important, sobrang important. I think next to sleep, okay? Next question, let's go. Okay, so next question. Galing kay Ed Snadberg. Paano yung OMAD mo, coach? Before workout or after workout? How about naman sa cardio mo? Okay, sagutin natin sa OMAD. Hindi ko talaga sinasuggest sa inyo guys na mag-OMAD kasi yung OMAD talaga is yung pinaka-extreme na talaga na
na version ng fasting, di ba? Intermittent fasting lang naman din yan. Pero ang pinagkaiba kasi sa OMAD is 24, almost 23 hours kang fasted. No, it takes adaptation, it takes time para makapag-OMAD ka. Pero yung question mo is if nag-OMAD ako, dati nag-OMAD ako, pero ngayon no longer. I eat 2 meals a day. Pero when I was doing OMAD, kumakain ako around 6 p.m. So I trained fasted all the time. I only drink water and black coffee. Okay, pero I don't think OMAD will make a huge difference talaga long term kasi at the end of the day, it's always about the quality of food you're eating and the amount of calories you're taking, di ba? Most of the time, yung OMAD nga pwedeng maging burden pa yan dun sa progress nyo. Dahil bakit? Yung iba, nag-OMAD for whatever reason pero hindi nila na-hit yung calories na kailangan nila for the day. Okay? Pag sabi mo kasing OMAD, syempre, 1 meal a day, dapat yung calories na kakainin mo is for the whole day. Ibig sabihin, pang 3 meals. Hindi yung kakain ka, OMAD ako. Kain ako ng 1 rice kasi diet ako eh. Saka isang hotdog. Hindi ganun ang OMAD, guys. Pag OMAD, ibig sabihin, isang beses ka lang kakain. Pero syempre, kailangan lahat ng nutrients na kailangan mo, lahat ng calories na kailangan mo, lahat ng protein na kailangan mo, makaya mo dun sa 1 hour na eating window mo na yun. Okay? Next, cardio. Yung tanong niya is cardio daw. I think pinaka the best na cardio for fat loss is walking kasi sobrang sustainable. Okay? Kasi compare mo sa jogging kasi ang jogging, it can increase your cortisol levels, leading mataas na stress, di ba? Mas mahihirapan kang mag-recovery, mas mahihirapan kang mag-lose ng fat kapag laging mataas yung cortisol levels mo. So, if you want to lose fat, walking is the best cardio. Okay? Yun lang guys, cardio. Ako most of the time walking at saka bike. Depende sa trip. Pero yun, hanap ka ng na-enjoy mo, syempre. Diba? Next question. Okay, so next question galing kay DRP.kid. Sabi niya, Kapepe, possible ba na maging okay if nag-dirty food? Example, cake and chiffon bread ka, tapos na-hit mo naman yung protein intake mo in a day. Dirty bulking ba tawag doon? If you're asking kung okay lang yan, ang masasabi ko sa'yo, okay lang. Okay? As long as yung calorie intake mo for the day is pasok. Yung macros mo, pasok pa rin. Okay? Hindi ka sobra-sobra sa calories. Malinis pa rin yan. Hindi dirty bulking yung tawag dyan porket nag-cheat meal ka or anything. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na rule para maging sustainable. Yung isang diet is yung 80-20 rule. Okay? 80% malinis, 20% medyo dirty. Ibig sabihin yung mga yan, yung mga trip mo na kainin na medyo pasok siya sa unhealthy category. Pero at the same time, as long as yung calories na kailangan mo is hindi ka masyadong sumobra, di ba? Kung medyo bulk yung need mo, onting surplus. Kung gusto mo mag-cut, onting deficit, di ba? Hindi siya dirty bulk. Siguro, ang pwedeng tawagin natin dyan is flexible dieting, okay? Kumbaga, nahit mo ng tama yung macronutrients mo, pero at the same time, nakakain mo pa rin yung gusto mo, okay? Ang tawag dyan is flexible dieting, okay? Meron dyan tinatawag, if it fit your macros, okay? Yun lang. Walang problema dyan. Siyempre, huwag ka lang sosobra, okay? Everything is in moderation para mag-stick tayo sa diet natin. Kailangan na-enjoy natin yung ginagawa natin. If you enjoy eating clean most of the time, then stick to that. If you enjoy eating na merong halong cheat day, cheat meals, or sinusubuan ka ng baby mo na, tikman mo to. Siyempre, kailangan tumanggi ka, di ba? Pero as long as tama yung macros na kailangan mo sa isang araw, you're safe. Okay? Walang problema doon. Hindi mo kailangan ika-worry yan. Enjoy mo lang yung progress mo. Okay? Enjoy mo lang yung pag-workout. At tuloy-tuloy lang ang pagpapasarap. Okay? Yun lang. Now guys, if you have some questions, comment down below. And see you on the next video. Wake the fuck up! Let's go. Si Otich nga, nagpipidsa na eh.